وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. باب القول في النهي. Bab usapin patungkol sa pagbabawal. Itong pagbabawal halos parehas lang doon sa tawag dito, pag-uutos. Kasi kabaliktaran niya ito. So kung ano man yung mga nakaraan na hukom ng amar, na halos ganun din ang hukom nito nahi, pagbabawal. Sabi ni Musannif rahmatullah alayhi, faslun an-nahyu yuqaribul amra fi aktsari ma dzakarna. Ang pagbabawal, ang nahi na yuqaribul amra ay nalalapit sa amar. Nalalapit sa utos fi aktsari ma dzakarnahu, sa karamihan ng bagay, yan yung mga hukom. Dzakarnahu na binanggit natin siya ng illa anni, maliban sa ako, ay lakinni, maliban sa ako, na ashiru ilayhi, mag-iisyarat ako, magsisenyas ako ilayhi ilan nahi, ala jihatil ikhtisar, sa panig ng ikhtisar, sa panig ng maikli. Ala jihad ay ala wajhil ikhtisar, sa paraan na maikli. Ala jihatil ikhtisar, ala wajhi o kaya ala sabil, ala tariqil ikhtisar. Wa ubayyinu, at lilinawin ko ma yukhalifu al-amra fihi, at lilinawin ko ang bagay na yukhalifu, natataliwas siya na an-nahyu, al-amra sa utos, fihi fima sa bagay niya, insyaallah ta'ala. Wabihi al-thiqa, insyaallah, at sa Allah lamang al-thiqatu ang pagtitiwala. Kung ganon, fa'amma haqiqatuhu, yani napatungkol sa hakikat niya, reality ng nahiyan, ito yung ta'rif niya sa syara. Ito yung ta'rif niya sa syara. Sabi niya dito, fahuwal qawl, na siya yung salita. Siya yung salita. Anong salita? Ibig sabihin yung ibinubuga ng labi. Dito sa number 2 sabi niya, al-muradu bil qawl al-lafdhu dallu alayhi wad'an. Yung salitang nagsasaad sa nahi. Ayun tinatawag ng nahi. Fahuwa na siya na an-nahyu, siya na nahi na al-qawlu salita, alladhi na yustad'a, babasahin yustad'a, na yustad'a, na hinahangad o kaya hinihiling, bihi bil qawl alladhi, doon sa alladhi, ayun yung salita, tarkul fi'li, huwag gawin. I-translate ninyo na huwag gawin, Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng tarkul fi'li, pero mas maganda, na hinahangad sa kanya niya na alladhi, o kaya sa kanya na salita, na tarkul fi'li, huwag gawin. Yun ang nahi. Yustad'a mimman huwa dunahu, mula sa tao na huwa siya naman na dunahu, dunan nahi, na mas mababa sa kanya, dunahu, mas mababa sa kanya ay mas mababa doon sa tawag dito, nahi, mas mababa sa nagpipigil. Mas mababa doon sa nahi, isip fa'il ng nahi. Mas mababa. Kasi kung sa fi'il amar, kung doon sa utos, na yustad'a bihi al-fi'lu, salitang hinahangad sa kanya yung fi'il, yung paggawa, hinahangad sa kanya yung paggawa, tapos mimman huwa fawqahu, na manggagaling mula sa mataas ang darajat sa kanya. Ito naman, ang pagbabawalan ay yung taong mas mababa sa iyo. Nag-literal yan. Ito yung hakika niya. Ito yung tinatawag na hakika syar'iyah ng tinatawag na nahi. Wa min ashabina man zada bihi ala sabilil wujub. At ilan sa mga ashab natin, katulad din doon sa tarif ng amar, na man zada
fihi, yung sila na dinagdagan niya, fihi ay pitarifin nahi ala sabilil hujum. Idinagdag nila itong ala sabilil hujum. Yani, al-qawlul ladhi yustada bihi tarkul fi'li mimman huwa dunahu ala sabilil hujum. Dinagdag nila yun ala sabilil hujum sa paraang obligado. Yani, obligadong huwag gawin. Obligadong iwanan ang paggawa. Yani, huwag gawin. No, kama dhakarnahu fil amri, tulad ng binanggit natin siya sa amar. Kung ano man yung pagkakabanggit sa amar, nakabaliktaran yan ang nahi. Nasa madaling salita. No. Tapos meron bang nakatalaga na salita na ginagamit sa pagpabawal o wala? Meron. Nasa luwan meron. No. Sabi niya dito, paslon, walahu sigatun, no, at katotohanan, at walahu ay walin nahi, at para sa nahi sigatun, salita. Itong siga dito na kumbaga na pagkakabuo, natadullo alayhi, na magsasaad siya na siga alayhi sa kanya sa nahi. Meron. Kumbaga na meron siyang siga, meron siyang anyo, natadullo, na magsasaad ang anyo na yun alayhi sa nahi. Kumbaga na parang karatulaw ba man. Nariyo, katulad ng PL Amar, no, katulad ng Amar, na meron siyang siga, meron siyang anyo na magsasaad sa kanya. Na ganito rin ang nahi. Fil lugati sa lupa, meron siyang siga na magsasaad sa lupa. Ano yun? Wahuwa at siya. No. Itong huwa dito nababalik sa siga, pero muzakkar siya kasi murai dito sa kauluhu na muzakkar. Yan na ito. Kasi yung mubtada at saka khabar, kailangan na magkaayon sila. So ngayon, ang inalagaan ng musannif ay itong kauluhu na muzakkar. So kaya itong huwa itong muzakkar. Na itong huwa nababalik dito sa siga. Wahuwa at siya na siga na kauluhu, yung salita niya, kaulul qail, sasabihin ng nagsasabi, la taf'al, huwag gawin. Nag-iisiga niya. Ito yung anyo ng pagbabawal. Ito yung anyo ng pagbabawal. At sa lahat-lahat ng salita na ito lang ang number 1. Ito lang talaga yung itinalaga ng mga ahlul lugha na pagsasaad na huwag gawin. Paano naman yung mga kaulugan na katulad ng haram? No. Na yung haram na yun, nandun sa makna ng fi'il. Hindi dun sa siga mismo. Doon sa tamaan o mag-ope. Tulad nung nasabi na hurrimat alaykum, hurrimat alaykumul maitatu, bawal sa inyo. Ariyo. Pero yung salitang bawal na yun, na hindi yun siga ng nahi. Ang siga ng nahi na nandito sa wazan na la taf'al. Yung fi'il mudhari lalagyan ng la nahi. Yun ang siga. Yun ang anyo. Kumbaga na yun ang karatula. Ariyo. Karatula ng nahi. Katulad ng amar na meron siyang siga, meron siyang karatula, na ganoon din ang nahi na meron karatula. Kasi yung hurrimat, wala doon yung karatula, wala doon yung siga ng nahi. Ang nandoon lang yung kahulugan ng nahi. Yawan ito. Waqalatil asy'ariyatu laysa lahu sigatun. Sabi naman ng pananaw ng mga ulama ng Asy'ari sa Usuluddin, laysa lahu sigatun, walang siga para sa kanya. Wala daw siyang siga, walang exclusive na siga para sa nahi. Ayun ang pananaw nila, katulad din ang pananaw nila sa amar. Wala daw. Wala daw yun, sabi niya. Bakit? Kasi itong lataf'al na merong ibang kahulugan. Itong merong ibang kahulugan. Yun ang pananaw ng mga Asy'ari. Sabi niya dito sa loob, liwurudi, dito sa number 4, liwurudi hadhihi siga syar'an, lima'anin ukhra. Liwurudi, dahil sa pagdating nitong siga na ito, nitong anyo na ito, syar'an sa syara, lima'anin ukhra, para sa ibang kahulugan, hindi kahulugan na nahi. Katulad din ng Belamar na kal-irsyad, tulad ng irsyad, paggabay, wad-du'a, tulad ng panalangin, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, huwag mo kaming parusahan. Na yung hindi mo naman siya pinagbabawalan, bagamat humihiling ka.
Ariyo, kaya Musanib sabi niya sa atin na kapag ang latafal na yan ay ganyan na ang kahulugan niya na pagbabawal. Pero minsan dumarating yung kahulugan niya ala sabilil majaz, hindi sabilil hakika. Na ang tinutukoy natin dito na yung hakika. Yung hakiki ay yung literal nitong salitang latafal na yun ang tinatawag na siya. Waqad mada ad-dalilu alayhi bil amr at katotohanan lumipas na ad-dalilu ang dalil alayhi sa kanya alayhi ay alal qawlil awwal doon sa salita natin na nauna fil amri sa amar. Ano yun? Na yung mga ulama lugha na hinati nila yung mga salita na sabi nila al-kalamu na amrun wa nahyun. No, yung salita sabi ng mga ahlul lugha na mayroong amar at mayroong nahi. Na yun ang nagsasaad na mayroong eksklusibo sa amar, na mayroong ding eksklusibo sa nahi. Yun yung pag-hati-hati. No, kung babasahin nyo yun sa number 5, dyan yung mahaba. Ako dito. Faslun wa idha tajarradat sighatuhu iqtadat tahrim. Kaida ito ha. Kapag nabakante. No. Sighatuhu yung anyo niya, anyo ng nahi. No, yani anil qara'id mula sa mga karina. No. Mula sa mga karina. Mula sa mga palatandaan na pagsasaad siya ng ibang kahulugan. No. Dito sa baba ng verse 6 sabi niya ay an qarinatin dalatin ala ghairin tahrim. No, mula sa palatandaan na magsasaad na hindi para sa bawal. Ariyo. Kung ganun sabi niya, kung walang palatandaan, no, na iqtadat at-tahrim, na ang nais niyang iparating, iqtadat ay hadhihi sigha, no, at-tahrima ang tahrim. Yun ang layunin niya kagad. So, ibig sabihin na ang magiging layunin niya kung walang parina, walang palatandaan talaga. Halimbawa, pagsasalita ka ng huwag kang matulog, walang palatandaan na nagsasabi na yun ay kumbaga nagpagbibiro lang, diretso. Kumbaga sa atin na kapag once na mayroong dumating na salita, ihamal natin sa hakiki. Ngayon ang patakaran niya. Ariyo, kapag yung salita dumating sa atin, halimbawa ibili mo ako ng manok, ariyo, na yung mga salita na gano'n ay kakarga mo na kaagad sa kanyang literal. Maliban lang kung mayroong nagsasaad sa kanyang kahulugan, madjadya na lagi natin po yan. Katulad din dito. No, kasi sa ilmul maani na ganyan. Minsan na katulad ng sinasabi na sallallahu alaihi wasallam na yun ay khabariyatun lafdan insya'iyatun ma'na. Na yun ay tinatawag na ang kanyang kuwan na majaz. Mana niya na majaz. Kasi khabar. Tapos naging insya ang kahulugan. Di majaz. Yan nito. Kasi ito ayon Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ito dua niya nun. Yun ang kahulugan niya. Katulad din nito, kapag yung nahi, yung anyo ng nahi, no, na dumating sa atin, na walang mga palatandaan na iba ang kahulugan niya, automatic iqtadat at tahrim. Wa qalatil ash'ariyyah la taqtadit tahrim. Sabi ng mga Asy'ariyah, kung dumating yung salitang nahi na walang nagsasaad, no, na hindi pwedeng idirekta, hindi pwedeng irekta, no, na ang kahulugan niya ay haram agad-agad. Kaya sabi nila, la taqtadit at tahrim. Wala ghayrahu, at hindi rin magsasaad ng ghayrahu ghayrat tahrim illa bidalilin. Maliban sa mayroong dalil. Kumbaga nang laging buya sa kahulugan. Ang pagkakaiba lang sa kanila, nakagigingirap ka na automatic. Yung sa kanila na hindi, kailangan mo nang magtingin-tingin. Yung sa kanila ay automatic. Kapag walang magsasaad na ang salitang latafal, huwag mong gawin, ay nagsasaad ng harap dahil walang palatandaan, automatic sa atin na may harap. Bawal na yun. Sa mga ulama ng Asy'ari na hindi, ang sabi nila na hindi agad-agad na magiging automatic na harap na agad. Ito buhay ayaw nyo. Illa bidalil, maliban sa dapat may dalil. No, kasi kung walang dalil, kung walang dalil, na yun ang problema. Sabi niya dito, wa illa, ito yung pananaw ng mga Asy'ari. Wa illa, na kung hindi, yani kung hindi natin sasabihin na ang pagsasaad niya ay sa pamamagitan ng dalil, nagkana ja'luha li ahaditil kalmaani, na yung gawin siya
No, gawin siya na sighatuhu li ahadi tilkal maani sa isa man sa mga mga nabanggit na mga kahulugan na tarjihan na pagtatarjih bilang murajjihin pagtatarjih na walang murajjih. Yun ang pananaw ng mga Ash'ari wa huwa batil ay wa huwa ay ang tarjih bilang murajjih na batil. Yung pagtarjih na walang murajjih na batil. Kumbaga na walang magpapatibay. Kumbaga na pinagtibay mo yung salitang iyon na walang magpapatibay na batil. So pinakamadali na kuwan. Kailangan muna na mayroong dalil na magsasaan na ito ay ganito. Yan ito. Wad dalilu ala ma qulnahu, ang dalil sa sinasabi natin. Anong sinasabi natin? Na kung walang qarina, automatic na haram ka agad o kaya bawal. Ito, anna sayyida min al-Arabi, na yung pangulo mula sa mga Arab. Ibig sabihin na yung mga pinuno ng Arab. Idha qala li abdihi, pag sinabi niya sa alipin niya, la taf'al kada, huwag mong gawin ang ganito. Tapos sumuwa yung alipin na yan, fafa'ala, na ginawa niya na al-abdu. Anong mangyayari sa al-abdu? Istahaqqa. Makakamit niya na al-abdu, al-dhamma wa tawbiha. Yung pandalait at pagkabuhi. Kumbaga na kung questionin, bakit hindi ka sumunod ganito. So, nagsasabi na bawal. Fadalla, na nagsasaad siya na istihqaqud dham, matatamo niya yung galit o kaya pagmumura mula sa may-ari sa kanya, ayun ay nagsaad ala annahu nakatotohanan siya. Ala annahu nakatotohanan siya na maqalahu li abdi la taf'al, ayaqtati, nagsasaad siya na maqalahu li abdi li at-tahrima, nagsasaad ng haram. Yun lang faslun wa idha tajarradat sighatuhu, at kapag nabakante naman yung sigha niya ay anil qarina, mula sa mga palatandaan. Ito yung pagsasaad na pag pinagbawalan ka. Isusulat mo dyan, ito ay pasan kapag ikaw ay pinagbawalan. Ano kaya agad-agad natin ihintuan mo yun o pwede bukas mo na hintuan? Hindi katulad natin pag inutusan, kasi sa amar-amar sa atin na hindi nagsasaad ng agaran. Hindi nagsasaad ng agaran, hindi katulad ng jumhur ng mga ulama, na nagsasaad ng agad. Pero dito sa nahi, na halos ijma ang mga ulama natin, na once na ikaw ay pagbawalan, na itatat. Ito sabi niya, wa idha tajarradat sighatuhu, na kung mabakante yung sigha niya, mabakante daw. Dito sa number 1, ay anil qarinati sarifati anid dawab, mula sa mga palatandaan na magbabalik anid dawami sa kahulugang tuluyan. Pag wala yan, itadatarka alad dawam, automatic na magsasaad at siya na sighatuhu at tarka ng pag-iwan, alad dawam, pag-iwan ng tuluyan. Ibig sabihin, simula nung umpisahan kang pagbawalan, na on that time na titigilan. Wa alal fawri, at ganun din agad-agad. Nababa na delay pa na katulad ng amar, bi khilafil amar, sabi niya, magkaiba sa amar. So ano ba yung pagkakaiba? Wadhalika, at iyon yung pagkakaiba na yun. Magkaiba, sabi niya, sa lungat sa amar, sa lungat sa utos. Wadhalika, at sabi niya, iyon ay mukhalafatul amri linnahi, yung pagkakaiba o kaya pagtaliwas ng amar sa nahi, na annal amra, na ang amar ay yaqtadi ijadan fi'li, na nasaan niya na amar na ijada ipairal al-fi'li, ang gawa. Na faida pa'ala marratan fi ayyi zamanin, na kung gawin niya isang beses lang, fi ayyi zamanin, sa anumang oras, na sumiya, matatawag siya na al-ma'mur, mumtasilan, matatawag siyang mumtasilan, matatawag siyang gumawa, gumampan. Matatawag siyang
ginampanan ngayon, ipinagutos sa kanya. No, nawapin nahi, samantala sa nahi, nalayo sa mamuntahiyan. Hindi matatawag siya na almanhi ano, muntahiyan. Hindi siya matatawag na tumigil, illa maliban ida sara'a, maliban kapag minadali niya ilan tarki ang pag-iwan, no, pag-iwan alam dawang ng tuluyan. Ibig sabihin na automatic. Hariyo, kapag ikaw ay pinagbawalan na automatic na hindi mo na pwedeng gawin. Hindi ka tulad ng amar na pwede mo pang i-delay mamaya. Na ito na di. Pag sinabi sa'yo huwag kang magsina na on the spot, na bawal na sa'yo magsina. Hindi ka pwede magsina. Hindi yung i-delay pa. Ginaning kaidan yan, no? Pagaman kahit sa luwan, tabihan na natin yan once na tayo ay pagbawalan. Nang umpisa doon pa sa oras na tayo ay pinagbawalan, na talagang ititigil na natin, uhihintuan na natin yung bawal, yung bagay na ay pinagbawal sa atin. Kung manasino, tabihan na. Kumbaga na sa pag-uugali natin na nandun. Ano nito? Faslun wa idha nuhiya an shay'in. Tapos ito naman yung masala kapag ipinagbawal. Katulad ng amar utos na al-amru bisyay, nahyun an diddi. Yung pag-utos sa isang bagay na pagbabawal sa kabaliktaran. So ito kaya, pwede rin kayang sabihin natin yung pagbabawal sa isang bagay na utos din sa kabaliktaran. Ano yun? Utos din sa kabaliktaran niya. Katulad pag sinabi sa inyo na huwag kang magpuwasa sa Eid. Pinagbawalan ka magpuwasa sa Eid. Ano yun? Binawalan ka magpuwasa sa Eid. Ano kaya? Inuutosan ka kaya magbuka? Yun ang masala. Yan ito. Wa idha nuhiya an shay'in. At kapag binawalan siya na isang tao, an shay'in ng alinman, ng anuman, ng kahit isa man ay minal-af'al mula sa mga gawain, napapihi tamsil, pero magkakaiba. Fa'in ka na lahu diddun wahidun na kung meron lahu lisyay, diddun wahidun iisa ang kabaliktaran, nafahuwa na siya na annahyo na amrun bidhalikag diddi na at utos bidhalikag diddi doon sa nabanggit na kabaliktaran. Kung baga na kung ang kabaliktaran ng pinagbawal mo ay ang kabaliktaran niya ay wala ng patutunguhan maliban sa isang kabaliktaran tulad ng alin, kasawmi bil iday, tulad ng pagpupuwasa sa araw ng Eid. Sabi sa'yo, huwag kang magpuwasa. Ano ibig sabihin ng huwag kang magpuwasa? Yan inuutusan ka mag-iftar. Ano yun? Inuutusan ka mag-iftar. Bakit? Kasi yung puwasa sa Eid ay isa lang ang kabaliktaran. Ito na yung kabaliktaran yan. At ibagbuka, ano pa yung mga salitang pagbabawalan ka tapos isang kabaliktaran? Kasi pag sinabi mo huwag kang uminom, marami ang kabaliktaran ng huwag uminom. Bakit? Kasi ang gagawin mo lang naman, huwag uminom. Pwedeng matulog, pwedeng kumain, ano ba, pwedeng maglaro. Ano yung hindi kabaliktaran yan, no? Ito na yung, ano yung mga pagbabawal na isa lang ang kabaliktaran. Ano? Ito, isa ito. Huwag kang mag-fasting sa araw ng Eid. Wala siyang kabaliktaran. Wala siyang kabaliktaran na ito. Kasi once na hindi ka nag-fasting, naimana na tumiyong ka, na yung pagbuka na yun ang hindi pag-fasting. Yun lang ang kabaliktaran. Hindi ka tulad pag pinagbawalan ka, huwag kang uminom. Ano yun? Yung sabihin sa'yo, huwag kang uminom na ito sa'yo matulog o kaya kumain. Paano mo yung mapagsabay-sabay yung pagkain at saka pagtulog? Hindi mo yung mapagsabay-sabay. Ano yun? Kasi kung sasabihin mo na utos lahat yun, nalanig ko, bakit? Yun ay mustahil. Ano yun? So yun ay masala kung talagang merong pagbabawal na ang kanyang kabaliktaran ay iisa. Kung gano'n na masasabi natin na al-nahyu bisyai'in amrun an diddi. Wa in kana
kana lahu addad, at kung meron para sa kanya mga kabaliktaran, maraming kabaliktaran, katulad yung huwag kang huwag kang uminom. Pwede kang maglaba, pwede kang kumain, ariw. Na fahuwa amrun bididdin min addadihi, no, na siya na pagbabawal, na amron, kazina, sabi niya tulad ng zina. Tulad ng zina. Na yung zina na maraming kabaliktaran, ang sinabi lang naman sa'yo, huwag kang magsina. Hindi ang kabaliktaran niya, matulog ka, uminom ka, ariyo, maglaro ka, magpasting ka. Sobrang dami ng kabaliktaran niya. Marami, no? Marami yung kabaliktaran niya. Kasi ang pinagbawal sa'yo, zina. Hindi ka tulad ng pagpuwasan ng egg, na iisa lang ang kabaliktaran. No. So, yun yung nahi. Kung ang ipinagbawal sa iyo ay isa, tapos yung isa na yun, na marami ang kabaliktaran, na fahuwa, na siya na anayo, yung pagbabawal na yun, na amron, utos, bididdin min agdadihi, utos sa isa man na kabaliktaran, min agdadihi, mula sa mga kabaliktaran niya, kabaliktaran natin. Bakit? Bakit yun utos? Li'annahu, itong li'annahu na ito na ilan sa isang mazhab ay wa innama kana amran bididdin min addadihi, li'annahu, dahil katotohanan siya na annahyo na la yutawassalu, hindi maaabot ila tarkil manhi anhu, doon sa bagay, doon sa pag-iwan sa bagay na ipinagbawal, illa bima dhakarnahu, maliban sa pamamagitan ng bagay, yani itong bagay na ito na illa bima ay illa bididdin, maliban sa kabaliktaran na dhakarnahu, na nabanggit natin siya. So ibig sabihin na hindi mo mapapatunayan, yung paghinto, yung pagtigil doon sa bagay na ipinagbawal sa iyo, hanggang kailan? Hanggang sa hindi ko gawin yung kabaliktaran. Makagawa ka ng isa doon sa kabaliktaran, tapos ka. Na ito na wala pa tayong pag narinig natin, huwag kang pumatay ng tao. Dami-dami ng mga kabaliktaran. Maglaba ka, kumain ka, minom ka, maglaro ka, matulog ka. Barang-barang ang mga kabaliktaran. So minsan na hindi natin inaasahan, nagawa na natin yung kabaliktaran. Kasi ang dami-dami ang pinagbawal sa atin. Huwag kang uminom ng alak natin, matulog ka. Kumain ka. Sa kabaliktaran yan, uminom ka ng juice, pinagbawal alak. Uminom ka ng coke, uminom ka ng tubig, napunuto sa mga kabaliktaran. Ang pinagbawal lang naman sa'yo, huwag ka uminom ng alak. So yung mga salita na pinagbabawal, kung meron man yung kabaliktaran niya, ay marami siyang kabaliktaran. Na yung mga kabaliktaran niya na isa lang ang magawa mo doon, na natigil mo na, ihinto mo na yung pagbabawal. Yawan ito. Pero kung yung ipinagbawal sa iyo na ang kabaliktaran niya ay iisa, yun ay katulad ng kaida sa Amar na al-amru bisyai'in nahyun an-diddihi. Na dito rin kabaliktaran yan, an-nahyu bisyai' amrun an-diddihi. Yawan ito. Faslun wa idha nuhiya an ahadi syai'aini, na kung pagbawalan siya mula sa isa. Mula sa isa sa dalawang bagay. Ito yung masala na naman, na kung pagbawalan ka sa dalawang bagay, anong magiging larawan? So dito, merong iba't ibang larawan dito. Minsan kasi na ipinagbawal sa iyo ng pagsamay. Pagsamay. Minsan naman pinagbawalan ka na lahat. Dito. Yun yung mga pagbabawal. Kaya nga sabi niya dito, wa idha nuhiya an ahadi syai'aini. Kung pagbawalan siya an ahadi syai'aini, o kaya kung ipagbawal ang isa man mula sa dalawang bagay. Anong halimbawa? Katulad nung sasabihin sa'yo na huwag mo pakasalan yung
ate niya na isasama mo yung kapatid niya. Halika pa kayo. So ano ang bawal doon? Ano ang bawal doon? Yung pagsamahin sila. Pero kung pakasalan mo yung ate niya, tapos hiniwalayan mo, pwede mo bang pakasalan ulit yung kapatid niya na bunso? Pwede. Kasi hindi mo naman pinagsabay. Yun yung tinatawag na pagbabawal na gano'n. Minsan naman nabawal lahat. Ano yun? Kung gano'n, kung ipagbawal man ang isa sa dalawang bagay, nakal na dalika nahiyan anil jam'i bainahuma. No, na magiging iyon, dalika ay dalika nahi na nahiyan na pagbabawal anil jam'i bainahuma. Mula sa pagsamahin, al-jam'i pagsamahin, bainahuma sa pagitan ng dalawang shay'ay. Na wayajuzu lahu fi'lu ahadihima, pero pwede para sa kanya, para sa isang tao, fi'lu ahadihima, gawin yung isa sa dalawa. Kung pa kayang ulula, pwede niyang gawin. Yaman ito. Wa qalatil mu'tazilatu, sabi ng mga mu'tazila, yakunu dhalika nahyan anhuma. Magiging iyon, dhalika ay dhalika nahyum na nahyan anhuma. Pagbabawal mula sa dalawa. Yani, kung hindi ka pinahintulutan pagsamahin, no, para sa mga mu'tazila, na yun ay bawal. Ibig sabihin, hindi ka pinahintulutan pagsamahin yung dalawang magkapatid sa isang panahon ng pakasalan, nabawal silang dalawa. Nabarap na iwa, hindi ka tulad sa inyo ng mga sunni. Ariyo, mga alusunna wal jamaa, na pinapayagan ninyo na basta wag lang pag-ipunin na ibig sabihin pwede sa isa. Kasi ito mas halandugaw. Pinagbawalan ka sa dalawang bagay. Ibig sabihin, pinagbawalan ka doon dahil sa iipunin mo yung dalawang bagay. Na kung pinagbawalan ka naman talaga lahat, natin hindi pwede. Huwag mong kainin ito at huwag mong inumin ito. Natin pinagbawal sa'yo lahat, hindi mo pwede lahat. Individually o kaya pagsamahin ay hindi pwede. Bakit? Kasi lahat sa'yo ay pinagbawal. Na ito na pinagbawal lang sa'yo yung isa doon sa dalawa. Yan ang ipinagbawal sa'yo ay yung pagsamahin ng dalawa. Katulad ng mga halimbawa sa nakwa, la takulis samaka wa tashrabal labana. Huwag mong kakainin huwag kang kakain ng isda at kasabay na iinom ka ng gatas. Huwag. Nariyo, di lang ito. No, na ang bawal doon na pagsabay. Pero kung ngayon nakakain ka ng isda, bukas kakain ka ng gatas, bawal ba yun? Hindi yun bawal. Itimanan niya sa isang lupa. Napakagiyawan. Kung ganun pala, yajuzu fi'lu wahidin minhuma, na tapri sa salita ng mga mu'tazila na hindi pwede fi'lu wahidin minhuma, gawin ang alinman sa dalawa. Hindi pwede gawin ang alinman sa dalawa. Wadalilu ala ma qulnahu, at ang dalil sa mga sinasaad natin, ginalagin ko yung review si Amara na huwa na siya siya na dalil na annal nahya, na ang pagbabawal na amrun bittaqi. Kailangan na makuha nyo makuha nyo yung kaulugan nyo. Kumbaga pinagbawalan ka ng huwag uminom ng alak. No, na yung pagbabawal na yun, ano yun? Yan yun ay utos. Utos. Na utos sa'yo na talikuran mo ang alak. Utos sa'yo. No, kama annal amma, tulad na ang amar, ang utos na amron bil fi'li, utos na gawin. No, magsambayan ka. Adiyo, na inutusan kang gawin. Tumal amru, pagkatapos na yung utos, bipili ahadihima, ng paggawa ahadihima sa isa man sa dalawa. Tapos yung paggawa doon sa isa sa dalawang yun, lalayak na yung wujubahuma, na hindi wajib, wujubahuma, na obligado silang dalawa.
Kumbaga na pag ginawa mo yung isa dun sa dalawa na hindi nagsasaad na wajib. Fakadhalika al-amru, na gano'n din ang amar na bitarki ahafad. Fakadhalika al-amru bitarki ahadima, ganoon din yung utusan ka na huwag gawin ang isa man sa dalawa na la yaqtadi wujuba tarkiha, na hindi rin magsasaad iyon, no, tarka wujuba na wajib tarkahuma, na iwanan ang dalawa. Hindi ninyo nagsasaad na kumbaga na hindi rin wajib na iwanan mo yung isa o kaya iwanan mo yung dalawa. Kung inutos sa'yo na no, gawin mo yung isa sa dalawa, na ba yung meaning yan na no, wajib din na iwanan mo yung dalawa. Very bad. Ano nito? So sa madaling salita, na kung halimbawa ikaw ay utusan sa dalawang bagay o kaya ikaw ay pagbabawalan sa dalawang bagay, no, na hindi ang ibig sabihin doon ay bawal na gawin yung isa sa dalawa. Lagi daw kung tatiga kung halimbawa natin, halimbawa sa naho na huwag kang kakain ng isda at iinom ng gatas. Yan, sasabayan mo ng pag-inom ng gatas. At ito, nasabi-sabi ng mga Arab na yun ay nakukunan na pag nakukunan daw yun ng sakit. Sinang tanong man na uba kayo sa Thailand na huwag kang kakain ng durian, kasabay na iinom ka ng kalason daw. Ariyo, pero kung ngayong araw kakain ka ng durian, pwede hindi. Pwede, bukas iinom ka ng pwede hindi. Pwede, anong bawal doon? Pagsamahin. Ariyo, pagsamahin. Tapos pangalawa na hindi dito binanggit ni Musa ni Rahmatullah alay na yung pinagbawalan ka sa lahat. Na yun ay malum. Hindi ka pwedeng mamili kung ano ang gagawin. Kasi once ay pagbawal sa iyo ang lahat, huwag kang kumain, huwag kang matulog, huwag kang maglaba. Na yung mga bagay na yun na lahat doon na pinagbawal sa iyo. Yung kanito. Faslun wan nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Yung pagbabawal kapag binawalan ka, kaya duldo na yun ay magsasaad ala fasadil manhi anhu, na fasid. Ibig sabihin ng fasid dito na hindi isa. Hindi isa. Hindi isa. O kaya mali. Mali. No, mali yung ipinagbawal. Yani kung gawin mo yung ipinagbawal na maling-mali ka. Fi qawli aktsari ashabina, no, sa pananaw o kaya salita ng karamihan sa mga ashab natin na Shafi'i. No, kadang-kadang lagi na bawal pa. Ibig sabihin na sira. So kapag sinabi sa'yo na huwag mong ligawan yung liniligawan ng iba, Rio, na kapag niligawan mo na pasid, kaya kukumanin na pasid, na kapag kukumanin na pasid, hindi sa mali, Rio, counted kung meron ka mang gagawin. Kahit pa yung katulad halimbawa na pinagbawalan mo pa man magtinda sa araw ng Jumat. Pinagbawalan ka magtinda sa araw ng Jumat. Rio, pag pinagbawalan ka doon, automatic na kung pag-usap lagi na yung kaida na bawal. So kapag nagtinda ka sa araw ng Jumat, adi siya. Kaya lang nasa puro, sa piki na sinasabi niyang sa. Ariyo, sa, pero haram. Kasi pinagbawalan ka eh. Pero doon, sa. Sa. Ano ba yung pinagbawal mo? Yan yung PL, yung paggawa. Huwag kang magtinda sa araw ng Jumat. Idan nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. At iwanan ninyo ang pagtitinda. Ibig sabihin na bawal magtinda. Bawal magtinda. Na kung ipinilit mo magtinda, inugkusa. Ano yun? Inugkusa. Katulad ng gagawin mo yung isang gawain na katulad sa mga muamalat na magtitinda ka na walang siga, walang sabi-sabi na nag-abutan lang kayo ng bayad at saka yung binili. Kasi sa Madam Shafi na hindi ito sa bawal yung gano'n sa Madam Shafi. Ano kaya yung pagiging hindi sa mali? So dito ang tinatalakay dito ni Musa ni Rahmatullah alay na once na pinagbawal sa iyo, tapos ginawa, once na pinagbawal sa iyo, yun ay nagsasabi na yung gagawin mo maling-mali kung gawin mo yun ang gusto niya, yun ang gustong
ipasabi ni Musa. No, pag pinagbawalan ka, ibig sabihin na yung pinagbabawal sa iyo, maling-maling yun. Giti kabe yan nagturoon. Ano? Fi qawli akthari ashabi, na sa salita ng karamihan sa mga ashab natin. Ginanamanian mo na yung bagay na pinagbawal sa iyo. Kama yadullul amru ala ijza'il ma'muri bihi, tulad ng pagsasaad ng amar ala ijza'il ma'muri bihi, na ijza na magiging kumbaga na magiging pakontento al-ma'muri bihi, yung bagay na pinagutos. Yan katulad na yung amar, inutusan ka, tapos ginawa, na yun ay sapat na yun para mapanindigan mo yung utos. Na ito rin, itong pagbabawal na ito, na nagpapaintindi na kapag ginawa mo yung pinagbawal sa iyo, mali ito. Katulad din yung utos, na kapag ginampanan mo yung utos, na nagsasaad yun ng correct yung ginawa. Yan ano yun? Ijza. Ay man ang ijza doon. Natumbok o kaya na-tsempuhan na tingnan yung ipinagutos. Pero ang masala ngayon, itong makhtalafaha na nakhilap sila ng mga ashab. Nakhilap sila. Nakhilap sila.